Dito ako sa Walmart mga dre. Sinusumpong akong migraine. Bibili akong gamot. Pambihira. Ngayon pa ako sinumpong sa dami ng araw. At bibili na ako ng gamot para makainom na ako agad-agad. Lumalabo na yung ano ko eh, yung paningin ko eh. Parang nag-uulap siya mga dre, no? Ganun yung pakaramdam ng may migraine. Tylenol, kahit ano, Advil. Ito na lang. Kailangan mga dre, kailangan maunahan ko yung pagsakit ng ulo yung pag-inom ng gamot. Kasi pag hindi agad ako nakainom ng gamot, tapos masakit na yung ulo ko, tsaka ako uminom ng gamot, bali wala na yung gamot mga dre, no? Sasakit na yung ulo ko ng sobra. Sana hindi ako masuka. Kasi pag ganito mga dre, sa sobrang sakit ng ulo, masusuka kayo. Uwi na ako. Ano pa lang mga dre, no? Anong oras na ba? 1:40. Pero uwi na ako. Mga dre, ano na? Anong oras na ba? 5:30 na, no? Mula nung umuwi ako kanina. Dahil sa migraine mga dre, no? Bakit? Saka ako kasi cellphone. Kasi gusto nilang ano eh, nakikita yung ano ba to, yung dinadaanan natin habang nagsasalita tayo. Kaya cellphone na po ang ginagamit ko. May nagtatanong po kung pakita ko mga dre. Yan. Ano yan mga dre, no? Ano bang tawag dito? Director's view sa Samsung mga dre, no? Kung saan pwede mong gawin yan. Ayan po. Yung nagtatanong po kung anong camera gamit ko, ayan po, Samsung S23 Ultra. Tapos ito po yung ano, DJI Osmo Action 3. Yun mga dre, no? Kahapon naggala ako mga dre, di ba? Eh ngayon, si madam naman magagala. Ganon? Saan tayo pupunta madam? Costco, right? Costco, pupunta kaming Costco kasi may bibilin siya mga dre. Buti ngayon mga dre, yung ano, yung migraine ko hindi na masyado akong sumumpong. Kasi nung bata pa ako, pag sumumpong to ng umaga hanggang ano, hanggang hapon na, hindi na ako maka-recover, no. Masakit na yung ulo ko hanggang hapon. Buti ngayon kumbaga ano na siya, hindi na siya ganun kalala katulad dati mga dre, no. Tsaka minsanan na lang siya. Kasi dati naalala ko, ano to eh, kung sumumpong cluster mga dre, no. Sunod-sunod, oh. Minsan sa isang araw 2 beses, o kaya 3 magkakasunod na araw. Ngayon, ang sumpong niya, I think ano yata, nung umuwi ako sa Pilipinas, sinumpong ako 1 beses. Tapos ngayon na lang uli. So matagal na yung pagitan mga dre, no. Hindi ko alam kung kailan siya sumusumpong. Pero dati napansin ko yung parang ano, pag sa mataong lugar, yung ganun. Kaya hindi ako masyado dati sa ano, sa mataong lugar eh. Hindi ba nakikita si madam mga dre? It's okay. Hindi ko alam mga dre kung gaano kauga to sa pag in-edit ko na, no. Kasi ngayon mauga mga dre, no. Kasi nga ano eh, lubak-lubak yung kalsada eh. Kasi sa S21 mga dre, sinubukan ko rin gamitin yung ganitong features niya, no. Pero masyadong mauga dahil malubak. Lubak-lubak yung kalsada namin mga dre, no. Hindi ganon din to. Hindi, mas maganda yung camera nito.
Oo, pero yung lubak nga. Pag mas maganda nga yung camera, ibig sabihin hindi shaky. Eh di tignan mo. Kasi nasubukan ko na sa ano mga dreno, sa S21 Ultra. Yung pag isinom mo siya, kumbaga kumukuha ka ng video, isinom mo hanggang sa ano niya, no, yung full zoom mga dreno. Yung S21, pag konting galaw mo, talagang nawawala sa frame yung kinukuhanan mo mga dreno. Hindi katulad dito sa S23. Kahit zoom na siya, hindi siya ganun kagalaw. May nagtatanong pala kung ano daw mas, kumbaga ano ba, i-compare ko yung S23 tsaka tong kay ano, kay Jocelyn. Ano yan sa'yo? iPhone 14 Pro. Super Max Ultra. Max. Ang gulo mo. Ultra Max. Pro nga. 14 Pro. iPhone 14 Pro mga bro. Hindi naman marunong gumamit ng camera yan eh. Anong hindi? Marunong ka na ba? May nagtanong pala sa akin mga Andre. Sabi is, anong tawag doon? Kung masisweldo ko daw ba sa Pilipinas yung sinisweldo ko dito mga Andre, no? Hindi po. Kahit po ang trabaho mo sa Pilipinas, kumbaga ano, let's say kahit po ang trabaho mo rito ordinaryong trabahador lang, mas malaki pa rin yung kita mo rito mga Andre, no? Yung kasama ni Jocelyn na teacher, yung kasama ni Jocelyn na engineer. Yeah. Anong sabi nila, di ba? Mas malaki pa rin yung sweldo rito mga Andre, no? Engineer, magkano lang ba sa Pilipinas pag nagsisimula ka? 30,000? Kasi yung teacher, hindi lang teacher ng elementary yun eh. Ano ba siya, professor? Yeah. College, master niya, master in mathematics. Si JM? Yes. Master in mathematics. Mm-hmm. Pero mas malaki yung kita niya rito mga Dre. Ano siya, operator mga Dre. Kaya machine operator sa trabaho ko. Hindi malayo talaga mga Dre, no? Kahit ordinaryong trabaho mo rito, baka ang ka-level ng sweldo mo manager mga Dre, no? Iba yung ano. Baka matraffic dito eh. Laging matraffic dito eh. Dito tayo dadaan sa ano, sa dulo. Oh yeah. Yeah. Jantalon to mga Dre, no? Jantalon. At saka mahirap i-compare mo yung sahod dito sa Pilipinas. Malaki ang diferensya talaga. Night and day. Kung mas masipag ka pa rito mga Dre, no? Kung hindi lang basta ano, kung hindi ka lang basta nag-iisang trabaho. Ako mga Dre, no? Ano ba? Nung dumating ako dito mga Dre, no? Ano hindi ko naisip kahit kailan na magdo-double job ako. Alam mo ba 'yon? Hindi ko naisip. Oo, 'di ba sabi mo? Ano, kumbaga, ang nasa isip ko lang noon mga Dre, nung hindi pa ako nakakarating dito, sabi ko, okay, pag napunta ako sa Canada, kasi na-compute ko na mga Dre, no, kung magkano yung sisweldoin ko. Parang nasa 90,000 pesos mga Dre, no. So sabi ko, wow, ang daming pera nun. Ang naisip ko na, magagawa ko na yung mga gusto ko. Hindi mo inisip yung mga gagastusin mo dito? No, hindi pa mga Dre. Basta, iniisip ko 90,000. Sabi ko nga sa inyo mga Dre, no, sabi ko sa kumpare ko, huwag ka magalala pre, tutulungan kita. Sabi ko gano'n. Tutulungan ko yung isang anak mo, di ba, papadala ko sa'yo, kako. Sabi ko gano'n mga Dre, no? Kasi nga ang laki ng sweldo mga Dre, no? So yun ang naisip ko. Tapos hindi ko naisip yung ano, yung mga magpa-part-time ako, magdo-double job ako, wala sa isip ko yun mga Dre. Basta alam ko isang trabaho is 90,000 and that's it. Parang masaya na ako nun mga Dre, no? At naisip ko nga na makakabili na ng bahay. Kala niya ganun kadali ha. Tapos dumating ako dito, ano?
Ang dami kong gustong gawin. Hindi mo magawa. Bili ng bahay, bili ng sasakyan. Wala, stick. Tapos nagtrabaho ko sa plaza mga dre. Nung unang sweldo ko ron, nasa 800 plus eh. Yun yung unang sweldo ko na ano, kumbaga ganun kalaki mga dre, no? Tsaka full 2 weeks. Yung pala maliit pa lang yun. Tuwan-tuwa ako no mga dre, no? Ang laking pera na ito, di ba? 800, magkano yun? 8 times 4 32, di ba? 32,000. Pagkatapos ang bahay pa lang namin ng mga dre, ano eh, $800 yung upa namin. Tapos parang nag-start kasi yung sweldo ko mga dre, no, $15. After 2 months naging $17. So tumaas na yung sweldo ko, nasa 900 na mga dre, no. Pagkatapos after a few months na-increasean uli ako. Naging 1950. So ang sinisweldo ko noon mga dre, nasa ano na, 11, 12 pag may overtime. Yeah, after tax. After tax na yung mga dre sa 1950. So tuwan-tuwa ako noon mga dre, ako yung nagbabayad ng upa eh. Pagkatapos di bayad ka ng upa, may sobra ka pa, di ba? Yung ganun. Eh, nagka-problema kami sa landlord namin mga dre, no. Sa bahay eh. Shoutout sa'yo Maria, baka nanonood ka. Sinungaling eh. So, nagka-problema kami sa kanya. Tapos mga dre, ang ginawa namin, lumipat kami sa mas mahal na ano, mas mahal na apartment, 1-2, 5.5 din yung mga dre. Galing kami sa 5.5, lumipat kami sa 5.5, kaya lang mas mahal na 1-2. Doon ko naranasan yung sweldo ko mga dre. Isang sweldo ko pasok lahat sa pang-upa. Minsan kulang pa ng $50, no. Tapos yun, pagtapos ng mga dre, parang unti-unti yun, medyo kinakapos. Pero kinakapos tayo kasi may paluwagan eh. Kaya pakiramdam ko, hindi kapos yun dahil that is the savings. Kaya wag mong i-ano yung paluwagan. Hindi, pakiramdam ko lagi akong walang pera mga dre, no. Kasi sa paluwagan nga lagi akong walang pera. Ba't gano'n? Parang wala akong pera tapos nag-iipon tayo, lagi akong walang pera. Yun yung pakiramdam mga dre na parang hindi maganda, di ba? Oo nga, nakakaipon ka pero pakiramdam mo sa sarili mo hindi ka masaya eh, kasi pakiramdam mo lang. Sobrang ano ka eh. Ha? Pakiramdam ko lang yun. Ewan ko mga dre na may mga siguro may ilang bagay kang gustong bilhin, di ba? Pero hindi mo basta-basta magawa kasi wala kang hawak na pera, di ba? Kasi nga nag-iipon ka. Parang ganun. So doon namin naisip mga dre na okay, magpa-part-time ako. Maghanap tayo ng janitorial na building. Eto mga dre, ayaw na ayaw din nito dati, no. Nako, ayaw ka magganyan, di ba? Oo, kasi hindi ganun kadali. Ayaw niya mga dre. Tapos sabi ko sa iyo, isang building lang dapat, hanggang sa ewan ko tinanggap mo yung 3. Tapos yun nga, kinausap namin yung ano namin mga dre, yung caretaker dun sa tinitirhan namin, si Ate Lani. Lani, baka nag-hiring yung amo mo ng ano, ng janitor. Sakto meron naman mga dre. So kinuha ko nga yun. Ang ginawa ko, nag-resign ako sa plaza kasi yun yung kondisyon namin. Para makapag-janitor ako, kailangan mag-maintenance din ako sa may-ari ng building full time. So from 1950 mga dre, nag-resign ako. Kinuha ko yung $15 na per hour na cash. Tapos may janitorial job ako. So naisip ko, okay na yung $15 since hindi naman kami magbabayad ng bahay mga dre, no? Hindi niya alam na lugi siya. Yeah, from the get go lugi agad ako mga dre. Sinabi ko na sa kanya na kasi yung sweldong sa $15 per hour mga dre, sa loob ng ano, ng 15 150 yata, 120 ako every day. So in 5 days 600 mga dre, no? In 2 weeks 1,200. Pag cash ka mga dre, wala kang contribution sa gobyerno. Samantalang sa plaza, sumisweldo rin ako ng 1,200 pero nabayaran ko lahat. Oo. Nagtax ako, yung mga EI contribution, lahat mga dre, no, binabayaran ko. Samantalang dun sa cash wala. So na-realize ko lang yon nung huli na yung lahat mga dre, no. Nag-i-start na ako dun sa ano, maintenance tsaka sa janitorial. Tapos later on parang hindi ko na kaya itong ano, maintenance. Napakahirap ng maintenance sa ano mga dre, no. Kasi nga nakabantay sa akin yung ano, yung may-ari ng building. Nagtatrabaho kayo, nasa likod mo talaga mga dre, no.
Minsan tumutulong pa kasi nga ayaw niya mag-hire ng iba pang tao. Tumutulong pa siya. Ayaw niya kumuha ng plumber, siya yung hahawak nung nung snake para gawin yung trabaho mga Dre, no? Mag-unclog ng mga ng mga baradong CR, lababo, ganun. Tapos nag-resign nga ako doon mga Dre, no? Sabi ko, I cannot take it, di ba? Sobrang nakakapagod. Kumbaga, naisip ko pag nag-resign ako sa pagme-maintenance doon sa may-ari ng building, tatanggalin niyo na rin ako sa pagka-janitor. Sabi ko, okay lang. I don't care, di ba? Babalik ako sa plaza regardless kung bigyan nila akong $17, okay lang, di ba? Umalis ako 1950, makabalik lang ako kahit $17 kukunin ko mga Dre, no? Yun yung naisip ko kasi nga sobrang ayoko na dun sa sa amo ko mga Dre, no? Sakto, sabi niya naman nung magre-resign nga ako, sabi niya, paano yung janitorial? Iiwanan mo na din? Sabi ko, it's up to you. If you want me to continue the janitorial, I will continue ka ako. Ayun, pumayag naman siya na i-continue ko yung janitorial. Kaya nag-janitor ako, tapos full time uli ako sa plaza mga Dre, no? Kumbaga naging mas maganda yung deal ko mga Dre, no? Kumbaga nakuha ko pa yung higit dun sa gusto ko mga Dre, no? Yung ganun. Tapos yun yung istorya mga Dre, no? Kung doon ako nagsimula na na mag part time nga, no? Yeah. Dahil ayaw ko, gusto mo. Pero sinabi ko na hindi dapat ganun, ginusto mo pa rin. Pero yung concept na mga Dre, mag-iipon, maghihigpit ng sinturon, parang for the sake of makaipon ng malang malaki. Ayoko naman ng sobrang mga Dre, no? Ayoko naman ng sobrang sagad ng sagad eh. Dati mga Dre, ang allowance ko lang isang linggo, $20, ganun ako katipid. $20. Alastek. Minsan $40, ganun, no? Pambihira. Parang naman, nakakaano mga Dre, no? Parang sa akin nakakaawa naman ako. Parang ganun. Kasi nga, di ba, nagsusumikap ka eh. Hardworking ka, di ba? Tapos yung pakiramdam mo na nakakaawa ka, hindi maganda sa pakiramdam mga Dre, no? Kaya sabi ko, okay lang mag-ipon, pero not to the extreme na talagang sobra mga Dre, no? Hindi mo isa-sacrifice yung yung mental health mo dun sa pag-iipon mo mga Dre, no? Kung you feel sad, oo nga may pera ka pero sobrang tinitiis mo yung sarili mo, tas nalulungkot ka dahil dun, it's not worth it mga Dre, no? Bawasan nyo yung ipon nyo, i-enjoy nyo mga Dre. Ang hirap ng ganun. Naranasan ko, sinasabi ko sa kanya palagi dati, ano yun, hindi naman tayo kapos, pero ayun yung pakiramdam ko, di ba? Hindi ko ma-justify na okay lang yan, may ipon naman kayo. What? It's not okay. Sa akin lang yung mga Dre, no? Ayaw ko anong diskarte nyo, di ba? Pero yun nga mga Dre, no? Kung ba't ako kung ba't ako nag-part-time, kung ba't ako nag-janitor. Yung isang sweldo mo pambayad lang sa May nagtitinda ng ganyan, no? Na parang tinutulungan daw niyo yung kaibigan niya. Saan? Dito nga free delivery sabi niya. Pagkaan? Tender juicy 12. Oh. Ilang piraso? Ilang yan? Ay ganyan ito. Ayun ko. Tender juicy. May black market ng rito mga Dre, no? Tender juicy. Ay naku. Kala ko. Mahal lang red hotdog rito mga Dre. Kaya nung nag-US kami, naghahanap, yung hinahanap namin yung red hotdog. Kasi yun ang parang imbis na tender juicy, yun na lang binibili mga Dre, no? Kasi nga wala dito. Ang daming order. So 2 packs ang order nila. Order nga rin. Dahil pa rin tao, gabi na. Nasa is na. Hanggang alas 9 to. 8:30 lang. 9 o'clock.
Friday ngayon eh. Mas maganda rito magtrabaho sa Costco mga Dre, no? Mahal yung ano eh. Mataas sila magpasweldo pa. Saka mataas na rin ang ano ngayon, starting dito. Depende pala sa company. Ang dami niyang binilimber na imbestigahan siya kung ilan yung binili niya nung huli. Ang dami mga Dre, oh. 6 na 48 paninda yata eh. Ito pala yung pinamili natin. Bagong luto eh. Tagang luto ba yan? Hindi ka kumuha ng ketchup? Hindi. Paano ako makakuha kasi naghanap ako ng ano. Kuha ka. At saka yung ganun. Mga Dre, hapunan namin to. Walang niluto yung nagka-camera. Basta Friday mga Dre. Off ko kasi. I'm lazy to cook. Off sa trabaho, hindi sa bahay. Pati sa bahay kasi trabaho din yun eh. Pati pagluluto, off. Dito oh. Ay. Okay. Mga Dre, teka lang. Dapat kasi yung videographer. Oo. Dapat yung videographer ko nasa harap eh, di ba? Di pwede, aatras ako eh. Mga Dre, kasi may nakausap kami. Si Michelle tsaka si Anjo. Hindi ko alam kung papanood nila to mga Dre, no? Pero shoutout sa mag-asawa na may 3 anak mga Dre, no? Napagkwentuhan kasi namin mga Dre na ano, kumbaga 4 years na sila rito mga Dre, no? 4 years yung lalaki, tapos yung babae 3 years. Tapos kararating lang nung 2 anak nila, isang 4 years old tsaka isang 8 years old. Tapos may isang goal sila mga Dre, no? Yung bunso dito pinanganak. Yung status ng mag-asawa mga Dre, open work permit tsaka ano, naka-under Lamia mga Dre, no? Naka-under work permit. Natutuwa kami kasi yung bunso nila mga Dre, Canadian citizen na. Kasi dito pinanganak eh. Tapos sila, di ba? Kumbaga nauna pa sa kanila yung pinakabunso nila. Ang galing, di ba? Ganun pala dito sa Canada mga Dre, no? Pag pinanganak dito yung bata, regardless sa status ng magulang, yung bata is ano na, magiging citizen mga Dre, no? Canadian citizen. Tama ba, madam? Yes. Kaya nakakatuwa mga Dre, di ba? I mean, kahit anong mangyari, yung bata is Canadian citizen na, di ba? Pero good luck sa inyo mag-asawa. Nakakatuwa. Magkakonekta pa kami. Si Anjo, kilala si Bon. Si Bon na tiga Plaza. Yung security guard na ini-interview ko dati mga Dre. Yung mahiyaing ano, chick boy. Ngayon, nasa trabaho ko na siya, si Bon. Ayun, katrabaho na pala ni Jocelyn ngayon mga Dre. Ito na siya. Other shift siya. Kasi malayo nga yung ano mga Dre, no? Malayo yung tinitirhan niya. Oh, sa Mascos. At least kung lilipat na sila sa Mascos? Kala ko Damascus. Mascos. Doon na sila lilipat. Okay mga Dre. Baka matapa si madam eh. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.